Hi guys, mga kanegosyo, Kasenso Cafe Milya, magandang araw sa inyo. Napakaganda ng pag-uusapan natin kasi alam naman natin na ngayon, nag-start na ulit tayo ng pagbababuyan. Congratulations sa mga may baboy ngayon kasi alam nyo ba, napakalaki na kinikita nila ngayon kasi hindi ko lang alam sa inyong lugar kung magkano kasi ngayon, 210 na dito sa Batangas ang live weight. So, kung natatandaan nyo, before may mga vlog tayo sa pagbababoy, lately nga, nag-start ulit tayo bumili ng mga biik. Napakamahal ng biik, napakaliliit. Dati 4,350, minabili tayo ng 5,800. Alam nyo ba guys, ngayon, yung bagong walay na 1 week pa lang na naiwawalay, 6,000 pataas na raw. So, napakahirap na ngayon. So, ngayon, kaya naman guys, tayo ay nag-isip na aside sa pag-fattening, mag-start na rin tayo sa piglet production. Guys, yung piglet production, ginawa na natin yan before. Hindi na yan bago sa atin. Imagine niyo before, hindi ko akalain na napaabot natin ng more than 100 sow level yung farm natin. So ngayon, bagamat napakahirap, napakalaking pera, medyo magtatagal na konti kasi mag-start tayo from scratch ulit. Pero sabi nga wala namang masamang mangarap. Tsaka sabi nga, pag kaya mong isipin, kaya mong pangarapin, kaya natin gawin. Kaya naman, nagtanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin, kay Sir John Paul Marana ng Agoncillo, Batangas, binehes natin sila. Nagtanong tayo, kasi yung Luz Farm, hindi ko na makontakt, hindi na pala sila nag-produce ngayon. Yung John and John, which is sikat din naman, yung iba, yung Victoria, PIC. So ngayon, nagtanong tayo kay Sir John Paul, ang inirecommend natin sa atin ay yung Dan Bread. So, sino sa inyo guys ang nakakuha na sa Dan Bread? Sayang nga lang kasi nung nagkaroon ng International Farmers Summit, hindi tayo nakapunta. Nakita ko, nandun sila. So, meron silang booth doon. Sayang nga lang, hindi natin na-meet sila. Hindi tayo nakapag-inquire. But anyway, noong ibinigay sa atin ni Sir John Paul yung contact details ng agent or yung in charge sa sales ng mga guilds, minessage natin sila, excited nga tayo, nakita natin yung page sila. Guys, alam nyo ba na nung nakita ko talagang namangha ako, meron sila mga 22 piglets, 23 piglets. Guys, alam nyo ba ang minimum liters ng mga inahin na Dan Bread, kung galing sa Dan Bread, ay 13 liters or 13 piglets. Imagine niyo, ang minimum nila is 13, pero may umaanak ng 22, 23, 24. Kaya nga guys, isang anakan nga halos ROI or return of investment agad sa binili na guilds. Guys, meron sila na ini-offer, yun nga guys, isang ulo or isang guild. Yung guilds guys, sa mga hindi naman nakakaunawa pa ng guild, sa mga hindi nagbababoy, ang guild ay tinatawag natin na dumalaga. Normally, ito ay 5 to 6 months or 22 to 24 months nabibili. So pag nabili natin siya, normally alagaan pa rin natin siya ng 2 months para mapaabot natin ng 120 kilos. Kasi yun talaga yung desired weight para pakastahan. And then, may sinatawag sila na kinakailangan sa second heat, saka natin pakakastahan. Yung first heat, hindi muna. Second heat, yun yung pakakastahan natin. And then of course, second heat, but dapat ay 120 kilos yung guilt. Guys, tayo, naglakas loob tayo, na-order tayo ng guilts. Guys, alam nyo ba, 35,000 per head. Umorder tayo ng 10 heads, ibig sabihin, 350,000. At ang ating pong target is second or third week ng April. Guys, ngayon ay ano ba ito? Third week na ng February ba? And then, ngayon is February 18. So, ilang days na lang. So, 10 days. And then, month of March. And then, April. So, let's say, almost 2 months na lang. Kailangan natin magbayad ng 350,000. Guys, sa 10 guilds. So, maaring may magsabi sa inyo, bakit tayo kumuha ng guilds? Bakit tayo nag-order sa Dan Bread? Napakamahal na. Imagine na 35,000 per head. Bakit hindi tayo kumuha na lang sa mga nagpa-fattener and then pumili tayo ng mga gagawing inahin doon? Yun yung pumili tayo ng guilds, then yun yung gagawin nating inahin. Guys, may mga tinatawag sila nga na pag basta ka na lang pumili, hindi naman talaga sila is for fattening.
So, iba yung for breeding. And then may mga tinatawag nga sila dito na term, na common term sa mga magbababoy na tinatawag nating chop suey. Guys, yung for your information, yung chop suey, yun yung mga inahing baboy na basta na lang pinili. Hindi sila mga F1. So, although medyo maganda yung lahi, pero hindi talaga sila for breeding purposes or for piglet production. Basta na lang pinili. So, ang tawag nga natin ay chop suey. Guys, kung chop suey, parang nag-harvest, let's say, may 100 kilos, nabili mo ng, let's say, 20,000 or 21,000. Sa tingin mo, medyo magandang inahe, mapige, maganda yung mga dede niya. So, pwedeng gawing inahin. Pero guys, may mga characteristics talaga na dapat yun yung piliin mo. Sunod natin mga vlog, i-share natin ano ba yung mga characteristics na ang biik ay pwedeng mapili mo siya para gawing inahin or gilt. Okay? So, guys, kung mura ang inyong ginawang inahin, pwedeng magmura ka or don't expect na katulad ng mga malalahi talaga ng mga F1 anak ng 15, 16, 22, 23, or kahit yung 13 heads lang. Kasi kung halimbawa, chop suey nga, basta mo na lang pinili, kung pwedeng umanak yan ng mga 7, 8, 10, or minsan aanak ng konti, minsan aanak ng marami. So, hindi talaga consistent. Pero, yung ating mga malalahi, hindi ko naman sinasabi na yung ating 10 gilts na yun ay talagang, lahat yun ay talagang sure, 100%. Kasi, alam naman natin na hindi naman tayo magdadala noon, hindi naman tayo manganganak. But, yung percentage talaga na talagang magiging successful, percentage talaga ng mga anak sila na marami, ay napakataas. Pwede natin sabihin na 90%. Ako guys, before, may mga dyan and dyan din tayo. Meron tayong loose farm, meron tayong nanggaling talaga sa malalaking farm, Victoria yata, marami tayong dyan and dyan, marami tayong mga malalahi talaga na inahing baboy before. Nga lang, may out natin kasi nga nung that time na merong ASF. So, tayo, guys, talagang mag-i-invest na sa tama. So, quality piglets, quality inahin or quality gilts, sure ako na tayo ay kikita. Kasi ako sa experience ko talaga nung una, talagang malalahi talaga, talagang pag umanak ng 10, 11, parang medyo malungkot pa tayo. Pero guys, naalala ko, nung maganda yung inahin natin, talagang umaanak ng 14, 15. So, nung time na yon siguro, average talaga ng 13 to 14 liters yung mga inaanak na mga inanak. So, talagang bawing-bawi. So, para sa akin, kung tayo naman ay may kakayanan, guys, doon na tayo mag-invest sa tama. So, yung quality gilts talaga, magpuproduce sila ng maraming liters talaga. Guys, for your information, yung gilts natin, ginagamit lang natin sila sa 6 parity or maximum na ng 7 parity. So guys, kasi imagine niyo 6 na beses lang nating paanakin yung inahin natin. Kung yung inahin natin ay yung hindi nga quality, yung chop suey, unang anak, 6. Padalawang anak, naging 8. Then, patatlong anak, lugi ka na talaga dyan. So, kasi sabi nga nila, kung talagang iaanak ng piglets natin or ng inahin natin ay 8, 7 to 8, parang break-even ka lang. So, kaya guys, I suggest, gawin natin ng paraan. Siguro pag-start din muna tayo sa medyo mahina, pero kung may budget tayo, para sa akin, kung talagang mag-iinahin tayo na baboy, dapat yung quality gilts na at saka doon sa mga kilalang farm. Bakit nga ba Dunbred? Kasi based sa research natin, nag-search tayo, marami tayong tinanong. Sa ngayon, sabihin natin baka sa buong mundo, ang Dunbred ang pinaka maganda na yung genetics talaga nila. So guys, yung genetics, yan yung lahi. Okay, para malaman natin. May mga iba na sabi nila, magaganda raw yung inahin nila. Then, pinakastahan nila doon sa mga lahi naman, yung mga landrace, yung mga quality na rin. Then, konti lang yung inanak. Ang sinisisi nila yung barako, hindi daw magandang barako. Guys, base sa research, base sa mga explanation ng mga veterano talaga sa pagbababoy, yung dami ng inaanak, ito ay nakukuha sa inahin. Hindi ito nakukuha sa barako. Kasi yung barako naman, yung sperm naman, million yung iaano nila. Then meron lang diyang ilan na yun yung mabubuhay. So, talagang ang dami ng anak ng biik, ulitin ko, ito ay manggagaling sa inahin. So, ibig sabihin, kung ang inahin natin ay chop suey, swerteng-swerte ka, siguro baka sa 6 na pag-anak, baka 1 beses or 2 beses ka makakuha ng mga 12 to 13 piglets. Pero, kung talagang quality yung ating inahin, yung gilts natin, yung gagawin nating inahin,
talagang yung 15 pataas, pwede talaga. So nakikita ko talaga, mayroong groups yung Dunbread, nandun sila, sineshare talaga ng mga member nila kung gaano kadami yung napaanak nila. So guys, nag-share tayo kasi doon sa mga magsisimula pa lang, sabi nga ay kinakailangan mag-start ka na agad doon sa tama kaysa yung mag-start ka talaga sa hindi quality, mapapahamak tayo. So guys, pag nakuha natin yung mga guilds natin na 10, by 2nd or 3rd week of April, isa-share natin. So guys, may maganda tayong plano. Tayo po ang gagawin natin sa una muna, piglet production. Then, in the future, sa tulong ng mga kaibigan natin, tayo ay magpuproduce ng guilds. So, guilds, magpuproduce tayo ng mga breeders, sa mga OFW natin, sa mga kanegosyo natin, na gustong magbabuyan, tutulong po kami sa inyo. Tutulong ang Negosyo Philippines para turuan kayo, para magkaroon kayo ng idea, basic training. Who knows, in the future, palagi naman natin ginagawa yon, makapagpa-seminar tayo, makapagpa-training tayo sa pagbababoy. Okay? Kasi alam nyo, iba na yung marunong, iba na yung may alam. Kasi magsisimula ka talaga from scratch, so wala kang runong. Guys, malaki ang capital sa baboy. One time, big time ang baboy, malaki kikitain natin. Daang libo, even millions. Pero pag nagkamali rin tayo, malaki rin naman talaga ang lugi. Pero kaya sabi ko sa inyo, mga kanegosyo, Kasenso, manood lang tayo palagi ng YouTube channel natin. So ngayon, magkakaroon tayo ng medyo maraming vlogs about sa pagbababoy. Mag-i-interview tayo ng mga veterano sa pagbababoy, yung mga experiences nila. And then tayo rin naman, may mga experience, matagal na rin naman tayo nagbaboy before. Meron na rin tayong mga ma-share sa mga kanegosyo natin. So mga kababoy natin, medyo mabaho yung amoy ng baboy, pero sabi nila, yung bahong yun yung pera. Napakarami na yumaman sa pagbababoy. Sa pagbababoy nga lang, sabihin ko sa inyo, meron parehong gulong. Merong lugi, medyo break-even, tumubo ng kaunti, tumubo ng medyo malaki, tumubo ng sobrang laki, ikot lang yan. So minsan, pag tumigil kagad tayo, natapatan na medyo mahina yung kita, and then biglang susunod, biglang makikita, manghihinayang tayo. Pero para sa akin, kung papasukin nyo yung pagbababoy, dapat may didib tayo, dapat warrior tayo, tuloy-tuloy lang tayo. So alam nyo, sabi nga, quitters never win, winners never quit. Kung gusto nating manalo, huwag tayong mag-quit. Pero napaka-importante, yung foundation natin ay quality na. So, before kayo mag-start ng pagbababoy, ng mga mag-inunahin, start muna tayo ng pagpa-fattening. Then, panoodin muna nyo tayo, papakita natin sa inyo yung mga kukuhanin natin inahin or yung mga guilds natin kukuhanin sa Dunbread. Wish me luck. I wish you luck. Lahat po tayo mga kanegosyo, sabay-sabay po tayo aasenso. Mga kanegosyo, aasenso ka familia, labang lang tayo. Okay, ganun lang talaga. Okay, so life is short. Kung maaari, gamitin natin ng tama yung oras natin. Kung may mga gawin, alam nyo, yung mga taong successful, yung mga kakilala nyo, instead na mainggit kayo, instead na ganyan, maging inspiration sila. Be inspired. Ma-inspired kayo na parang kung kaya niya, kaya ko rin. So ako naman, alam nyo, ang pangarap ko, marami akong mga kaibigan, mga tiyo na napakaraming baboy. Ang pangarap ko, mas madamihan sila ng baboy. So parang in a positive way, parang encouragement sa atin na parang na-motivate tayo na sige, magbababoy ako pag talagang pagsusumikapan na dumami. Pero kami naman, nakahandang tumulong sa inyo. So pag tayo ay nakapagpagawa na uli ng farm natin sa medyo malapit sa ilog, magkakaroon tayo ng kubo, yung mga kukuha sa atin ng guilds, pwede kayong mag-stay ng ilang araw doon, magpapakain kayo, tuturuan namin kayo, magtuturo in everything. Bago kayo kumuha, at least may idea kayo, at least marunong na kayo. Okay? Trained na kayo. Kung ginawa natin yun sa pagra-rabbit before, gagawin din natin sa pagbababoy. Basic training, basic seminar, yung mga step by step, ano ba yung dapat gawin para at least kung kayo papasok sa negosyo, magiging successful tayo, mananalo tayo. Hindi yung basta kayo nakabili, lugi, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman po tayo ganyan. So again, mga kanegosyo, kasenso, familia, ang pagbababoy. One time, big time, sabi nga nila. So gusto natin umasenso, magnegosyo tayo. God bless po. Bye-bye po.